mahuhuli ko silang nakatingin sa akin. Tapos, nung tapos na ako, yung nagtatawanan. Lord, bakit yung mga lupa mo may bayad? For monitoring purposes, baka kasi biglang hindi na kayo makaakyat. May bubuyo. Hello guys, hello mga ka-Impinatics, it's me again, Mark Paragas, and finally guys, we are back here sa Baguio City for another Baguio travel vlog. And for today's video, tayo ay pupunta sa Mount Camisong, isa sa mga bagong attraction dito sa Baguio. Actually hindi na pala siya sa Baguio, part siya ng Itogon, Benguet. Kaya all the way from here sa ating accommodation, magbabiyahe lang tayo, dadalhin pa rin natin yung sasakyan, and it will take siguro mga 30 to 40 minutes to reach the Mount Camisong. And let's explore the park, let's explore yung area para mapakita ko sa inyo kung anong meron doon at baka malay nyo, magustuhan nyo. Okay? So naka-prepare na tayo, and syempre as always the sun is up. Kasi pag umaga hanggang tanghali maganda yung panahon, pagdating sa hapon uulan. Actually kagabi umulan. Kaya every time na manonood kayo ng vlog natin, wala kayong makikitang shots sa hapon. Kasi nagkukulong lang tayo sa kwarto kasi nga maulan. So anyway, currently guys, it's 5:56 AM. Ganito ata no, kapag unemployed ka. Kaya mong gumising na maaga, kaya mong matulog na maaga, tapos hindi mo na alam kung anong araw ngayon. Actually guys, medyo nagkakaproblema ako kung anong araw. Kasi nga syempre, di ba? Pag pumapasok ka sa work or pumapasok ka sa school, meron kang palatandaan Monday to Friday, tapos off mo ng Saturday, Sunday. Ganon. Ngayon, everyday off natin. Pero since full-time travel vlogger na tayo, hindi pwedeng mapagod, hindi pwedeng walang vlog kasi yun na yung bubuhay sa atin. Okay? So, meron pa rin tayong breakfast syempre. And then, ang maganda nga dito sa accommodation natin, sa Flights, Food and Glam, hanggang 2 PM, nag-serve sila ng breakfast. And ito pa pala guys, add ko na lang din, if ever wala masyadong naka-stay dito sa accommodation, nag-a la carte sila, plated. So, a day before, katulad kahapon, bibigyan nila kayo ng papel, mamimili kayo kung anong gusto nyong food for today. So, ganon. But, kung fully book naman, or at least 50% yung naka-occupy, then magbubuffet sila. And that starts from 8 AM to 2 PM. So, diba? So, sige, puntahan na lang natin si Diana. And then, biyahe na tayo. So, ito siya. Yay! Biyahe lang tayo, ha? So guys, bali 14 minutes away na lang tayo sa Mount Camisong. Sobrang bilis lang ng biyahe, para mga 30 to 45 minutes nga. And then, nakakatuwa lang kasi may binabaan ako dito, kumaga parang tinigilan, kasi I just want to appreciate the view. Look at this. Grabe, ang sarap bumiyahe ng ganito kaaga. Kasi walang traffic, malamig, hindi ako nag-i-aircon. Tapos ang ganda ng view, ang ganda ng sunrise, ang ganda ng tama ng araw sa mga puno. Ayan sa bundok. 'Di ba? From time to time, let's appreciate the view, the nature, kasi pagbalik Manila na tayo, hindi naman natin araw-araw makikita to. So habang nasa biyahe tayo or habang nasa bakasyon tayo, especially sa mga mountain province, enjoy and appreciate the nature. Thank you, Lord. Let's be grateful. Lord, bakit yung mga lupa mo may bayad? Bakit yung mga bundok mo may entrance fee? Ganun yung nauuso, di ba? So anyway, tara, biyahe na ulit tayo. 14 minutes na lang, we will reach Mount Camisong.
So guys, finally, nandito na tayo sa Mount Camisong and nakapag-park na rin tayo. Parang ano siya guys, parang medyo limited yung space niya for parking. I'm not sure kung meron pa siyang ibang parking area ha. Tapos, may papasukan kayong parang pinaka-gate, then bibigyan kayo ng card for the parking. And then, dito pa lang, bungad guys, sa may pedestrian, meron na agad mga information kung ano yung mga bawal, okay? By the way, currently, nasa 6:51 AM pa lang and ang Mount Camisong is mag-open ng 7 AM. Okay, sabi dito, no smoking or vaping, no outside food, no pets, ayan, no flying of drones, no littering, no outside trash, no weapons, no loud music, no plucking of plants, no large luggage. So, okay? Let's respect their rules para masaya lahat. Tignan nyo guys, oh, dito pa lang sa pedestrian. Look at the view. Diba? Oh, ang ganda. Ang ganda. Alright, so let me discuss to you yung parking rates nila habang wala pa naman. Bali, 60 pesos yung fixed daily rate nila for 4-wheel drive. Tapos, may overnight parking sila, 500 pesos. Fixed rate yon. And then for lost card or damaged parking cards, that's 500 pesos plus fixed daily rate. So, which is 500 plus 60 pesos on top. And if you lost your card, you need to present your driver's license, vehicle official receipt, and certificate of registration. Ito guys, sa kanilang entrance fee, adult 500, student 400, local resident with ID 400, senior PWD 350, tapos child 6 years old and below, free of charge. And mukhang tumatanggap din sila dito ng credit card, GCash, at saka yung mga logo ng Visa and MasterCard. A few inches later. Alright guys, so nakapasok na tayo dito sa loob ng Mount Camisong and we're ready to explore the area. And by the way guys, pag bumili kayo ng ticket, hinihingal kasi so anyway, pag bumili kayo ng ticket guys, bibigyan kayo ng QR code, ito yung scan nyo sa gate. And then for the parking, kailangan nyo itago yung resibo. That's 60 pesos. And ito pala, within the area or inside Mount Camisong, meron silang free shuttle. Free shuttle siya guys for senior citizen and PWD only. Okay? At dun nyo siya makikita. Pag in-scan nyo na yung inyong mga ticket, paglabas nyo, nandun yung mga shuttle car. Ganun na lang. Okay? And I think per attraction, merong mga shuttle station, so hindi nyo kailangan lumakad ng malayo. Pero again, for PWD and senior citizen only. And look, ito na yung unang attraction right from the entrance, yung Alapaap, which is the glass bridge. And then ang view nyo, yung mountain. Grabe. Actually, alam nyo ba? Dito pa lang eh. Ayan Look. Ang ganda. Maganda siya at saka mapuno. Yun ang mahalaga kasi kung hindi, mainit dito. So first stop tayo, Alapaap. And actually as early as 7 AM guys, medyo dumadami na yung tao. At saka nagkukumpulan na dun sa first attraction. Give and take. Kumbaga may siguro mga 2 minutes, 3 minutes per head yung picture taking and video taking. May nakalagay naman doon na sign na watch out for your queue. Hintayan lang talaga. Okay? And guys, pumila man kayo dito, abutin kayo mga 10 minutes, 20 minutes sa pila. Breathtaking. Worth it yung view. So, gusto nyo na? Tara na. Okay? Sige, in 3, 2, 1. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time.
swim. O diba? Ang ganda. Ang ganda ng view. Pang reels. Actually, kung may kasama kayo, pwedeng, alam niyo yung tipong may sumusunod sa inyo. Actually, pwede naman siguro kayo makisuyo. Tapos give and take lang. Hanap kayo ng mag-isa din. Or kahit grupo, tapos kuhaan nyo sila din grupo. Diba? So, after dito guys, sa Alapaap, sabi ni ate, may nakausap tayo dito na, ayan pala si ate, na marami pa ditong attraction within Mount Camisong. Dito pa nga lang ang ganda na Ganda ng view. Tapos dito naman may dining area, yung Alapaap, which is sa taas niya, yun yung glass bridge. Tapos, ate, open na po yan. Thank you. Ayun, parang ang gandang mag-stay, mag-dine, tapos ang view nyo, bundok, nature. Alam nyo naman guys, grabe, parang na-excite ako dito. Nature talaga. Tara, silipin natin. Magmo-montage na lang tayo. Tapos check pa natin yung iba pang attraction dito. Okay? Let's go. Hi, good morning to you. Kaya magbe-video lang ako. Alright guys, so nandito tayo sa Muni Muni, yung parang nila, food hall. So mapapansin nyo, medyo close pa. And tinanong ko si ate, yung isa sa mga naglilinis dito, 9 AM pa daw. So I would suggest, kung gusto nyo kumain, magpakapagod muna kayo guys, explore the area, and then after exploring the area, balik kayo dito for this nice view. Kasi pag biglang umaraw na, like nandito na yung araw, sa gitna, automatic, maaraw na tong paligid. Ang ganda ng concept nila, no? Alam nyo ba, akala ko nung una, sabi ko, pupunta ba ako? Kasi para lang siyang park na nilagyan ng mga coffee shop, restaurant, ganon. Guys, pagdating ko dito, una kong bigas, wow. As in, hindi nyo man nakita, pero wow. At saka hindi siya ganun kalaki ha. Parang kaya nyo mag-explore dito. Siguro kasama na yung pahinga, huwag kayong magmadali. Siguro mga 3 hours. Yes, and currently guys, nasa 7:29 AM pa lang. Dumating tayo dito mga 7:15. So nakaka 30 minutes pa lang tayo. May mga nagawa na tayo in fairness. Nakapunta na tayo sa dalawang restaurant nila. Yung napakagandang view dun, no? Fine dining yata yun guys. Yung Alapaap. Check natin kung makakapag-dine tayo. Pero I'm sure mag-breakfast tayo dito. Okay? So wala akong nakikitang map. Hindi ko nakuhaan yung map doon sa may entrance. Para at least alam ko sana kung ano yung mga pangalan. Pero check natin baka meron naman. Okay? So, ito na yung pinakababa. Bali, sa taas, yung kaninang parang, yun? Cafe. And then, sa pinakataas, bali, basta ganun. Aha. Enjoy natin ito, guys. 500. Ay, guys, o nga pala, sa entrance fee na 500 pesos, walang kasama yun. Walang consumable, walang kasamang kape or tinapay. Lahat yon for the entrance fee lang. And mamaya, at the end of this video, sasabihin natin kung worth it ba or hindi. Kaya, watch out. Okay, see you later.
Okay guys, so nandito tayo ngayon sa parang pinaka-amphitheater nila. Ayan. Tapos may mga upuan, napapaligiran siya. Parang stage, ganun. Siguro pag may mga events or program dito ginaganap. And alam niyo ba, ito agad hindi sa pagiging bias at OA. Guys, ang ganda ng pagkakagawa ng park na to. Like, di ba, from taas, pababa, di ba? Tapos if ever bumaba man kayo sa mga restaurant katulad dito sa amphitheater, since yung road niya pababa, hindi nyo na kailangang umakyat na ganun kataas kasi merong exit, like may isa pang daan kung saan mas konti na lang yung steps na aakyatin ninyo para dun sa pinaka main road niya, kumbaga. Basta pinag-isipan, nakakatawa. And dito pa lang tayo marami pa to. Alam nyo ba, ito pa nagbabrowse ako ng TikTok about Mount Camisong. Guys, isa pa sa magandang view dito or magandang oras pumunta, sunset. Like, may mga nakikita ko na nagga-glass bridge tapos ang view, nandun yung sunset. Tapos wala masyadong tao. Kasi nga ang preferred ng mga karamihan is umaga. Nakakatuwa. Ayun ulit. Hindi ako magsasawang sabihin sa inyo ang ganda ng nature, ang ganda ng view. Alright, so nandito tayo sa pinaka-bridge guys. Maganda yung ginawa nila. Alam niyo ba, from doon sa waiting shed, pwedeng pumesto sa inyo yung isa doon. Tapos yung isa naman na kukuhaan nyo, maglalakad dito. Ganon yung idea. Ayan kahit maglakad-lakad ka lang ng ganyan. Diba? Since bawal ang drone, magkakaroon tayo ng human drone na lang. Wait lang Kala nyo Ayan. Ready na kayo for human drone? In 3, 2, 1. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. Ay, so pwedeng mag-trail? Yes, sir. Matapang trail? Oh, okay. Yung sa mga gamit, provided nyo? Hindi. So, kailangan prepared sila pag ano? May, Although meron po tayong trekking poles sa baba, which is for it. for rent. Okay. Pero yung pinaka-trail with guide, may additional fee? Wala naman po. Pero yung guided po sa trail namin is yung extreme trail. Yun po yung 3 kilometer. Kaya lang... 3 kilometers lang. Okay. Nice. Thank you. Sir, Good morning po. interested po tayong mamamalang sa may chest area, sir. Register lang po. Dito? Opo. For monitoring lang naman. Sige. So parang trail na to, easy trail ba? Opo. Easy trail natin is hanggang sa may chest area. Okay. Pag gusto pang ituloy, sir, sa may orange po, yun na po yung intermediate. Dito rin ang akyat? Opo, kaya palag-out na lang po mamaya. Okay. Sige, thank you po.
So yun pala guys, nakakatuwa kasi si Mount Kamisong is nag-o-offer din ng free trail. Meron sila yung different levels. Merong for beginner siguro or yung easy, medium, difficult at saka extreme. Ayan. So kung interested kayo, just check their website na lang din para magkaroon kayo ng idea. Kasi nakita ko dun sa TV screen parang kailangan yung prepared. At nasabi ata ni ate parang 3 kilometers ata yung pinaka-extreme nila na guided. Tapos itong mga easy, mga basic lang is hindi naman guided pero kailangan yung mag-log for monitoring purposes. Baka kasi biglang hindi na kayo makaakyat. Baka biglang nawawala na kayo. Ganon. Tapos may upuan dito. Ayan, nandito naman tayo. So ito pala guys, ang gamit ko ngayon is yung Ulanzi. Kasi parang hindi ko siya dinadala talaga dahil medyo mabigat siya compared to sa parang pinaka-selfie stick ng Insta360 Ace Pro 2 natin. Kaso parang simula kahapon nung nag-atok tayo, mas na-appreciate ko na siya kasi pwede tayong mag-montage ng naglalakad nang hindi problema kung saan ko ipapatong. Kasi yung selfie stick ng Ace Pro is more on handheld lang. Tapos ito naman yung Ulanzi, pwedeng maging tripod. Wala lang. Just in case lang na aspiring travel vlogger kayo or content creator, tapos mag-isa lang kayo, solo, kayang-kaya nyong kuhaan sarili nyo. Ulanzi. Ang ganda ng nature. Grabe. Tignan nyo yung view ko. I ain't your maybe. Tell me what it is. Cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you're rushing yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up. Okay. Feeling ko, ang pinaka nakakapagod lang na gagawin natin is yung pag-akyat from here. Kasi wala siyang mga platform na pwede kang tumigil. Yun lang. So pahinga muna tayo dito guys. Mag-vent out lang ako guys. Magsusumbong ako sa inyo. May mga... Actually, karamihan naman ng kasamahan natin dito is Pinoy. Di ba ginagamit ko nga tong human drone minsan, itong tripod natin. Plus, gumagawa ko ng reels. Tumatakbo ako, nagsasalita ako. Alam nyo, may mga Pinoy na tiyatawanan ako guys. Mahuhuli ko silang nakatingin sa akin. Tapos, nung tapos na ako, yung nagtatawanan. Alam nyo yun guys, alam nyo yan. Judgmental tayo, di ba? Partly. May kutob ako na yun. Syempre, hindi man sila mag-aaral tapos tumitingin-tingin sa akin. Bakit kailangan ganun, no? Ito yung ito yung kinakatakot madalas ng mga aspiring travel vlogger or content creator, yung pagtawanan sila. Pero kapag yung mga western, mga foreigner nagvo-vlog sa Pilipinas, excited pa yung ibang tao, no? Mga ibang Pinoy. Actually, uso naman talaga yung ganung ugali ng mga Pinoy. Hindi na lang sila maging masaya sa buhay. Actually, hindi man ako affected. Kasi kung affected ako nung una pa lang, ay makakarinig talaga sila sa akin. Pero naawa lang ako sa mga ganung tao. Yung hindi nila kaya mag-enjoy sa buhay. Kasi simpleng bagay tatawanan nila. Simpleng kasiyahan ng iba, tatawanan nila. Yung ganun. Huwag yung ganun guys ha. Sa mga ka-impinatics natin dyan, alam ko yung community natin mababait, mga professional, masayahin, friendly. Ayan. Let's be happy nasa tourist attraction tayo tapos may ganun. Hindi ako feeling na baka hindi ako yung pinagtatawanan or masyado lang akong OA. Hindi guys, malakas yung kutob ko. Pero okay lang na-share ko lang kasi para sa mga mga takot maging content creator, tuloy nyo lang guys. Hayaan nyo nakatingin sa iyo yung mga tao kasi darating yung time na magsha-shine din kayo. And we were born to shine. Yung pala yung reason para ma-add ko lang, no? Yes, we were born to shine guys. May kanya-kanya tayong time, may kanya-kanya tayong highlight sa buhay. So hayaan natin yung mga taong nakapaligid sa atin na hinuhusgahan tayo kasi hindi naman nila alam kung kailan tayo sisikat. At pag sumikat tayo, tasan sila? Tatawanan pa rin ba tayo? Or sasabihin nilang, ay siya yung natawanan ko before. Diba? Be positive. Okay? So guys, currently, nasa 8:32 AM na. So, nakakapag-explore na tayo ng area na to for 1.5 hours. And hintayin lang natin mag-9 kasi karamihan sa mga restaurant doon sa may muni-muni na food hall is 9 AM pa daw mag-open. So, siguro sakto lang pag-akit natin okay na. And I think this will be the last stop here. Tapos kapag kapag gusto nyo mag-trail, I think may ibang daanan for the trail. I'm so happy kasi worth it yung punta natin dito. And syempre magkukwentuhan pa tayo mamaya kung saan natin mapipiling kumain. Okay? So check ko pa kung saan pa pwedeng pumunta dito. Bye!
guys. So alam niyo ba, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Yung binaba natin kanina hanggang dun sa may chessboard is iba yung aakyatin nyo pabalik. And ang galing ng pagkakagawa nila kasi hindi talaga yung hagdanan dire-diretso, kundi may mga daanan talaga na pwede kayong makahinga. Ganun, hindi siya yung talagang hagdanan na paakyat. So ito siya. Ayan, pagdating nyo dito guys, lalakarin nyo lang to and halos ka-level niya na yung kung saan tayo nag-register kanina. Diba? Nakakatuwa. Kaya medyo konti lang yung pagod ko dito. Pinagpapawisan dahil mainit at saka syempre parang nag-exercise tayo. Ang ganda dito, parang naano ko, bigla ko na-realize na nakagawa tayo ng isa sa mga not really common tourist spots or tourist attraction dito sa Baguio. Which is dito pala to Baguio, no? Itogon na pala to. So anyway, at least near Baguio. Diba nakakatuwa? May ganito pala tatatagong ganda dito sa lugar na to. And grabe ha, good job dun sa management at saka dun sa nagplano nito. Ang galing ng ginawa nyo, hindi siya nakakapagod. Masasabi ko guys na pwede siya sa matanda, pwede siya sa bata. At saka mababait yung mga staff. If ever, kunwari mag-isa lang kayo, may nadaanan kayong staff or meron kayong nakitang staff na nagbabatay sa isang pwesto, pwede kayong makiusap na picturean kayo. At saka videohan, ganun. Okay, so we are done on this part. Actually, parang okay na eh. We are done na talaga. And then, kung magti-trail kayo, doon sa likod ko kanina, habang nakaupo ako dun sa may chessboard banda, yun pala yung trail nila pababa. Nakikita ko na parang ang layo. So yun, sabi ko, sige. Okay na sila dun. Sila na lang. Okay, so ayan, ang taas natin. Pero yung lalakarin natin, hindi hagdanan. O, diba? Ayan. O, diba walang kapagod-pagod, guys? Oh. Exit. Kailangan lang natin bumalik kasi dito guys dahil magla-log out tayo. A few moments later. Don't be drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. Ate, open na kayo. Yes po. Pwede Gcash. Pwede. Ano to? Itong bread na to. Grilled cheese po sir. Grilled cheese. Tapos yung hatch latte mo, ano yung components Bali, nila? similar siya sa Spanish po. Ah, okay, Pag yung sige. mga specials Okay. natin. So I get one hatch latte, ice, and then I get the hatch burger. Pakat na lang in the half. So, bali, so isang hash latte din, hash burger na kakain mga 490. 490. Yeah, So yung napili natin guys is Hatch Cafe, Hatch Coffee pala, dito sa Mount Camisong. And umorder tayo ng Hatch Latte Ice and then Hatch Burger, para yung signature. And ang total bill natin is 490 pesos. So anyway guys, sige pag-usapan natin yung mga important details kapag nandito kayo sa Mount Camisong. So bali, alam nyo ba na marami kayong transportation option para makarating dito kahit nasa city center pa kayo ng Baguio. So, alam nyo ba na aside from bringing your own car, syempre, pwede rin kayo mag-rent ng sasakyan with driver. And itong pinakamaganda dito guys, dito sa Mount Camisong. Alam nyo ba na meron silang free shuttle? Yes, free shuttle service guys. And ang gagawin nyo lang, na-save ko na yun eh. Wait lang ha. So, ang kanilang pick-up point guys, kung gusto nyong ma-experience yung free shuttle service nila from Baguio going here is pupunta kayo ng Pacdal Circle. Let's say, kahit saan kayong accommodation, mag-grab na lang kayo siguro, grab taxi or taxi going to Pacdal Circle. Tapos makikita nyo na yung bus doon na naghihintay para sa mga turista na papasok dito. And hindi lang guys pick up ha. I mean, yung shuttle nila hindi lang from Baguio to Mount Camisong, or sabihin natin hindi lang from Pacdal Circle to Mount Camisong. Alam nyo ba na naghahati din sila from Mount Camisong going back to Pacdal Circle? Diba? Nakaka-amaze. Kaya siguro kung tatanungin nyo ako for the price ng entrance fee 500 tapos nag-take kayo ng shuttle, I think that's enough, fair enough. With the attractions, with the entrance fee tapos mag-free shuttle kayo, go lang. So, ang gawin nyo guys, para sa schedule ng kanilang free shuttle, punta lang kayo sa Facebook account nila, yung Mount Camisong Forest Park and Events. Nandun yung schedule, per naglalagay silang schedule, good for 4 days. So, ganun. And, ang pinaka-early departure nila guys from Pacdal Circle to Mount Camisong ay 6:30 AM. And ang pinaka-last shuttle bus from here, going back to Pacdal, ay 8 PM.
And ito pa, since nasa bundok tayo, hindi naman lahat ng area dito is covered ng mobile internet ninyo. Guys, dito sa Mount Kamisong, free wifi. Yes. Di ba? Nakakatuwa. Nakabili ako dito. GCash is the key. Sabi ko, ay ang hina ng internet. Buti na lang, may wifi nga pala sila. Nakalimutan ko. And yun, nakapag-GCash tayo. Tapos, ano pa ba pwede kong information na ibigay sa inyo? And ito pa pala guys, I think nabanggit ko kanina na nag-search ako sa TikTok kung ano itsura ng Mount Kamisong kahapon. Maganda rin dito guys mag-stay ng siguro around 5 p.m. to 7 or sabihin natin pinaka last ride nyo ng shuttle bus. Kasi napansin ko ang ganda dito, may ilaw. Tapos yung sunset dito, kung nasaan yung yung glass bridge, panalo. May mga nababasa ko sa mga videos na na-upload sa TikTok kung worth it ba, tapos may mga sumasagot hindi daw worth it, ganyan. Siguro I guess kanya-kanyang trip kasi yan guys, depende kung nature lover kayo, nature lover boy. Or sabihin natin hingalin kayo, ayaw nyo sa mga akyatan, gusto nyo lang mga chill activities or mga siguro something na, well, anyway, kanya-kanya trip lang guys. Pero ako, I must say na worth it for the price kasi tignan nyo yung palagi kong sinasabi kanina pa na pinag-isipan nila yung pag-build nitong itong Mount Kamisong attraction. Actually ito pala. 'Di ba sabi ko nung pinaka last stop natin dun sa may trail guys, yung pag-akit hanggang dito, yun ang challenging. Yun ang challenging pala, packet siya. Wala siyang ibang way kundi kung ano yung dinaanan mo kanina. Kahit shortcut ka, yun pa rin yung dadaanan mo. Pero pwede kang dumaan sa main road kasi mas easy access at yung way mo na pag-akyat hindi naman ganun katarik. Kaya hindi ka mapapagod. And doon pa lang kanina, may napansin kayo sa may map na nakuhaan natin, merong waiting shed. Doon nag-aabang yung shuttle. Again for PWD, buntis, may bata, at senior citizen lang yung shuttle service. Pero kanina, since kulang ng isa, nagtatanong yung bantay doon kung sino may gusto. So, di ba? At least hindi siya talaga like para lang sa kanila. And then, isa sa mga experience na binibigay ng Mount Kamisong sa inyo is aside from the nature view, yung chill vibes. Tapos, yung nasa nature ka pero nakakapag-cardio ka. Yung ganun. Kasi meron doon nakalagay yung kung ilan yung mabuburn mo. So, ayun, yun lang. Nakakatawa. Tsaka ang gwapo ng mga staff dito. Lalo na yung driver ng shuttle at tsaka yung nagbabantay doon. Wala lang. Tapos, grabe. Alam mo yung sila mismo umaakyat from doon sa shuttle, paakyat hanggang dito. Parang easy lang sa kanila. Sanay na sanay sila. Tayo, kahit malakas yung binti natin, hinihingal pa rin tayo. Pero at least itong attraction area is napapaligiran ng puno para at least presko yung hangin na kahit pagpawisan ka, maya fresh ka na ulit. Nakaka-refresh, ganun. O, di ba ang dami ko na nakwento habang naghihintay ng ating food. So, ayun. Nakakatawa. Yeah, worth it dito. Marami rin nagsasabi dun sa mga videos, mga comment section na sobrang mahal daw dito. Well guys, for sure, nakikirenta lang din naman sila kay Mount Kamisong. Hindi naman tipong si Mount Kamisong yung may-ari, di ba? Hindi natin sure, pero nagbabayad din sila ng renta. And I guess, for the price, nasa tourist attraction kayo, napakaganda ng view. Tignan nyo naman, di ba? Aarte pa ba kayo? So, ang gusto ko lang i-point out is kapag pupunta kayo sa mga ganitong bakasyon or attraction or magbabakasyon kayo, sabihin natin, maglaan kayo ng budget for the food. Huwag nyong tipirin yung sarili nyo. Yung sabi ko nga sa inyo, di ba? Tipirin nyo na lahat. Magtipid na kayo sa lahat ng bagay. Huwag lang sa food. Huwag lang sa food. Kailangan nyo yan. Energy yan. And bilang tayo is nag-diet na, I think half of the burger lang kaya natin ubusin. Tapos yung hot latte, excited ako. Wait lang ha. Hintayin lang natin tumunog itong kanilang... Ano ba tawag dito? Comment nga kayo kung ano tawag dito. Na-curious ako. Kung ano? Anong tawag dito guys? Yung sa tutudog pag okay na yung order nyo. Alright guys, so nandito na yung order natin. Grabe. In fairness naman, ang laki ng burger nila. Tapos, it's a combination of lettuce, tomato, tapos may patty. Ayan. And then, merong, ano to? May sauce eh. And then, pinakat ko into half. Ayan. For the looks, parang it's giving na masarap. Masarap siya. By the looks itself. Tapos, here's the hot latte. Para daw siyang Spanish latte. Ice. Meron naman silang mga hot beverage din. Pero iba yung mga siserve nila for the hot. Okay.
I'm so excited. Siyempre hindi tayo magiging messy for today's video. So ito siya guys. Let's eat. Yung burger nila, it's giving parang Brothers Burger. Meron pa bang Brothers Burger? Grabe guys, yung naalala ko before, may isang platform na palagi akong bumibili ng voucher ng Brothers Burger. Sa try-dong palagi namin kiniklaim. Na-miss ko yun. Ang sarap nun. Grabe. So ito, actually, medyo maalat siya ng konti. Crispy on the outside, tapos juicy naman, tapos malambot yung loob. May naalalasan lang kong alat. Pero wait lang, ha? Kain tayo. Wait lang ulit. Medyo hindi ko nalasahan yung alat eh. Doon sa pinakapati niya, yung maalat, yung nasa dulo, kung ano yung pinaka-crunchy, para siya nasunog konti. Ganun. Pero yung pinaka-loob, like yung gitna, masarap. Siguro request ko na lang na wag masyadong sunugin yung patty. Tapos, or kaya naman, tanggalin nyo na lang. Pero overall, okay siya. I'll rate this like 8.5 out of 10. Tama nga ako. Wala na siyang alat. Alright. So, may bubuyog. Yung bubuyog gusto pa ata maki-hotch latte. So, syempre the moment of truth. Since ay siya, nag-expect ako na at least sana merong straw. Wait lang, tanungin natin. Kasi hindi ako sanay uminom guys ng may yelo. Hindi ko siya na-enjoy kasi tumatamas ang ngipin ko. Hindi naman nangingilo, kaya naman. Parang hindi lang ako sanay. Gusto ko lang yung dire-diretso yung inom ko. Nandun yung lasa ng Spanish latte pero on the sweetness side. Ang tamis. Yeah. Pag umorder kasi ako ng Spanish latte, wala nang tanong-tanong kung ano yung sugar level. Refreshing siya, pero parang papunta na tayo sa diabetes. Parang may kakaibang lasa eh. Para siyang may tea or may flower taste, ganon. Overall, okay naman siya. Siguro, if para sa mga trentahin na palagi nyo na nagsasabi na, in fairness, hindi siya matamis ha. Yung mga gano'n, mga ganong dialogue, di ba? I'll rate this siguro mga 8 out of 10. Feeling ko sa ibang tao, magugustuhan to. Hindi kasi ako mahilig sa matamis guys, di ba? Alam nyo yan. Hindi ako mahilig sa chocolate. Gusto ko na chocolate pero hindi ako mahilig. Like, lalantakan ko yung buong chocolate, ganyan. Hindi rin ako mahilig sa donuts. Wala akong vlog ata na nag-donuts ako. Di ba? Pero dahil dyan, hindi ko siya mauubos. Natatamisan ako sa kanya. And then, if ever na lang na magtitry kayo, sabihin nyo yung sugar level. Kung gusto nyo 50% or 100%, ganun. So, ayun guys, I'm so happy. And actually, we are done. Papa-take out ko na lang to. At pagkain natin yung dinner. 9:50 a.m. na. So, sabihin natin from 7 a.m., we spent like 3 hours dito. Siguro, kasama yung pagkain, make it 4 hours. Panalo na yun. Okay, so I guess we are done. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin dito sa isa sa mga bagong attraction dito sa Itogon, Benguet. And kung may makakakilala kayo guys na pumunta dito, please share this video kasi napaka-informative, alam niyo yan. And like nyo na rin. Siyempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Paragas Official. And hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Not only here sa Benguet, or sa Baguio, sa Atok, sa Itogon, at sa mga susunod pa mapa-domestic man or international. And you can also follow me guys sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating MPNatics official broadcast channel para sa mga updated ganaps, mga travel plans, future plans, mga announcements, seat sale, at kung ano-ano pa. Okay, so enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow! Bye-bye! Good night mga ka-MPNatics. I love you all. Bye-bye!